Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, employment generation para sa mga Pilipino, asahan sa harap ng pagdagsa ng mga investor na gustong mamuhunan sa Pilipinas, ayon sa Malacanang. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paungunahan ang ilulunsad na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas sa Camarines Sur. Mga miyembro ng 4Ps kabilang sa mabebenepisyuhan. Pangulo, kinilala ang mga lokal na pamahalaan at mga individual na may natatanging ambag sa pagsusulong ng nutrition programs para tiyakin ang isang malusog na komunidad. Agriculture Department, inilabas na ang guidelines para sa ipatutupad na maximum suggested retail price sa karneng baboy sa March 10. Department of Health, tiniyak na nakahanda ang mga ospital ngayong tag-init. Supply ng kuryente sa mga ospital, siniguro rin. At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month, MRT3 at LRT2, may libreng sakay sa mga huwana bukas March 8. Una sa ating mga balita, asahan ng mas marami pang employment generation para sa mga Pilipino. Sa harap na rin yan ang inaasahang pagdagsa ng mga investor na gustong magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipinahayag ng palasyo na marami pang mga negosyanteng nais na maglagak ng kanilang investment sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Atty. Claire Castro sa gitna ng patuloy na pag-akyat sa bilang ng mga may trabahong mga Pilipino nitong January 2025. Ayon kay Castro, makakatulong ang mga inaasahang papasok na pamumuhunan hindi lamang para mapalakas pang lalo ang ekonomiya. Nakakahulugan lang anya ito na maayos ang programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming mga Pilipino. Isang hakbangan ni Castro na ginagawa ng pamahalaan upang mas maging competitive ang mga Pinoy at mas madaling makahanap ng trabaho ay ang ginagawang pagpapalakas sa skills training. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya. At may mas maayos na programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming Pilipino. Malaki din, sabi ni Atty. Castro, ang nagawa ng Create More Act upang mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas at makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nagsagawa din ang pamahalaan ng reskilling at upscaling lalo't kailangan ng makasabay sa bagong teknolohiya dahilan upang mas magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT-PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para makasabay sa bagong teknolohiya. Batay sa inilabas na January 2025 Labor Force Survey, lumalabas na mas maraming mga Pilipino ang mayroon trabaho na nasa 50.65 million. Mas mataas ito kumpara sa 48.06 million noong January 2024. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Dahil sa inilunsad na portal ng Clark Development Corporation, maaari nang mag-apply ng trabaho ang lahat ng Pilipino online kasi online na rin ang proseso nito kaya hindi na muna kailangan lumuwas ng mga aplikante. Si Efrain Gaitos ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.
Bukod sa maraming bakante, mas pinadali pa ang proseso ng pag-apply ng trabaho sa Clark, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Clark Development Corporation President Agnes De Vanadera na bukas ito sa lahat ng Pilipino na naghahanap ng trabaho, kabilang na ang K-12 graduates. At dahil may online portal silang inilunsad, hindi na muna kailangang lumuwas ng mga aplikante para personal na mag-apply. Nais rin naming ibalita na kung gusto mong mag-apply, meron kaming from the comfort of your home, sabi nga namin, pwede kang hanapin mo ito sa pwede kang by internet. So Okay. hanapin mo yung jobs at clark.com. Sa pamamagitan ng portal, ipadadala ang aplikasyon sa 30 kumpanya para sa job matching. Ayon kay De Vanadera, posibleng maragdagan pa ang mahigit 2,200 bakanteng trabaho sa Clark dahil maraming hotel, restaurants at iba pang negosyo sa lugar. Kabilang sa mga alok na trabaho rito ay call center agents, cashier, health personnel, construction at factory workers. Kung minsan, ang unang pumapasok sa isip natin, sige, mag-a-abroad ako. Ilan yung nasa-fake? Naibenta na ang kalabaw, ang kabayo, ang naisan na ang kaisa-isang lupain, nasa-fake. Ito local, umpisa tayo sa local. Yun. At available naman dito sa Clark, Pampanga. Ang mga ganitong inisyatiba at programa ng pamahalaan ay isa lamang sa katuparan ng mga pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Sa Pili, Camarines Sur naman ang dinayo ngayong araw ng mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Libo-libo namang Pilipino ang makikinabang sa ilulunsad na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. May balitang pambansa si Mela Lesmoras ng PTV. Mela. Yes, Alan, inaasahang libo-libo nating kababayan dito sa Camarines Sur ang makikinabang sa ilulunsad na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa probinsya ngayong araw. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad. Hatid dito iba't ibang oportunidad at trabaho para sa marami nating kababayan, lalo na sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na may kasama pang mga libreng serbisyo medikal. Bukod naman dito, bibisita rin nga sa Camarines Sur ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025 sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, sa campaign rally mamayang hapon, ipipresenta ng kanilang mga kandidato ang kani-kanilang plataforma. Sa isang panayam sa PTV, sinabi ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte na ngayon pa lang nasasabik na ang mga Bicolano sa mga aktibidad at mga ilulunsad na programa ng administrasyon sa probinsya. 33 companies po ay naghahanap ng mga immediate hire na sa kanilang kumpanya, sponsored by DOLE in the province of Camarines Sur. I think less than 1,000 ang i-hire ngayon, automatic. Tapos pangalawa, may pangkalusugan fair, a program of the Department of Health in partnership with the province of Camarines Sur. Maraming specialty na doktor, maraming magagamot ngayon. Then of course, yung calamity assistance, alam niyo naman, tinamahan kami ng bagyo last October. Hindi pa kami fully nakaka-recover. Malaking bagay para sa CAMSUR pagbisita ng Pangulo dahil grabing tulong ayuda sa makakarating sa aming probinsya. Alan, sa press conference naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ilalatag ng mga kandidato ng administrasyon ang kanilang mga pahayag at kanilang mga stand sa iba't ibang isyu ngayon. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga LGU at ilang individual na may natatanging ambag sa pagsusulong ng nutrition programs na tumitiyak para sa isang malusog na komunidad. Si Bernard Ferrer ng PTV Manila sa Balitang Pambansa Live. Bernard? Princess ay dinaos na 2024 National Nutrition
awarding ceremony, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng nutrisyon bilang isang pundasyon ng isang malakas at maunlad na bayan. Sa pangunguna ng National Nutrition Council, ginawaran ng pagkilala ang 23 lokal na pamahalaan at 5 local nutrition focal points dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapabuti ng nutrisyon sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi dapat ipagsawalang bahalang epekto ng malnutrisyon sa kinabukasan ng mga kabataan at sa ekonomiya ng bansa. Malnutrition exists at alarming levels across different stages of life throughout our country, and this has multifarious effects. It has wrought deleterious effects on the cognitive development and the future of our children. It has contributed to our children falling behind in their education. Bilang tugon, inilunsad ng gobyerno ang iba't ibang programa upang labanan ang gutom at malnutrisyon. Ilan sa mga ito ay ang Food Stamp Program sa ilalim ng Walang Gutom 2027 kung saan makatatanggap ng 3,000 pesos na food credit kada buwan ang mga pamilyang nangangailangan. Pinalawak na Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps kung saan makatatanggap ng 350 pesos buwan ng ayuda ang mga buntis at batang edad 0 to 2 na kabilang sa programa. Mas pinaigting na feeding program sa mga paaralan katuwang ang Department of Health, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Sa panig ng lokal na pamahalaan, hinimok ng Pangulo ang mga alkalde at gobernador na tiyakin ang sapat na pondo para sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon sa kanilang annual investment plan. I have directed the DILG to ensure that healthcare and nutrition are included as a priority indicator in our seal of good local governance. We're looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. Healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. Princess, muling pinaalala ng Pangulo na ang kalusugan ng mamamayan ay hindi lamang nakasalalay sa tamang pagkain, pati na rin sa malinis na kapaligiran, maayos sa komunidad at disiplinadong pamumuhay. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Maaari nang makakuha ng murang bigas mula sa National Food Authority, NFA, ang mga lokal na pamahalaan na wala pang kakayahang magbayad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring utangin ang murang bigas ng NFA na ibibenta sa mga residente. Layon po nitong makatulong sa mas maraming Pilipino na makabili ng mas abot kayang bigas. Ang bayad maaaring ibigay matapos ang isang buwan. Ang sabi sa atin ni DA Secretary Laurel, pwede kumuha ng bigas, utang, kausapin ang FTI, at may 30 days yata po na iaalaw para kung may nagbayad na po sa kanila, nabenta na po yung mga bigas para sa mga constituents, then pwede sila magbayad after. Inilabas na ng Department of Agriculture ang guidelines para sa ipatutupad na MSRP sa karneng baboy sa March 10. Nilinaw naman ng DA sa mga pamilihan sa Metro Manila pa lang ito ipatutupad. Si Vel Custodio ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Naglabas na ang Department of Agriculture ng tala para sa magiging batayan ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Base sa pagpupulong ng DA sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at mga stakeholders sa magiging presyo ng pork MSRP. 350 pesos ang kada kilo ng MSRP sa pork shoulder o kasim, habang 380 pesos naman ang pork belly o liempo. Magiging epektibo ito simula March 10 sa Metro Manila. Simula po ito sa Lunes at magkakaroon po ng periodic review at sisimulan po yan after a month na mag-establish po yung MSRP sa Lunes. Katuwang namin ang DTI, ang PNP ay maglilibot kami
sa mga palengke para makita rin yung compliance simula next year. Pabor naman sa MSRP ng pork ang stakeholders para sa pagpapababa ng presyo ng baboy sa merkado. Ang assumption doon, sa ganung presyo lahat ay masaya. So mula sa farm gate hanggang sa biyahero, traders, retailers, yung 380 sa liempo at 350 sa kasim at pigi. Ang suma nun ay lahat masaya sa presyo dahil wala ni isa sa sektor ang tumutol. Isa pa sa nagpababa ng presyo ng baboy ay ang bumababang presyo ng farm gate mula sa dating 250 pesos average, ngayon ay 230 pesos na lang. Sapat na rin ng 100 hanggang 120 pesos sa profit margin sa pagitan ng pork traders at retailers. Magpapatupad din ng maximum 300 pesos kada kilo para sa sabit ulo o ang presyo mula traders hanggang retailers. Ayon sa Kagawaran ng Agrikultura, sa Metro Manila pa lang ang implementasyon ng pork MSRP, pero pinag-aaralan na rin ang cost structure sa iba pang rehiyon para makapaglabas na rin ng MSRP rito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Ang kauna-unahang Kadiwa Center sa Mimaropa Region bubuksan na po sa Lunes ng Department of Agriculture sa isapit ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Nakatakdang buksan sa darating na Lunes, ika-10 ng Marso ang kauna-unahang Kadiwa Center sa buong rehiyon ng Mimaropa na matatagpuan sa lungsod ng Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa Department of Agriculture, tiyak ng regular na makakabili ang mga mamamayan ng sariwa at murang produktong agrikultural. Ngayong magbubukas ng unang Kadiwa Center na may permanenteng lokasyon at panibagong oportunidad upang makapagtinda ng direkta ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan ng probinsya. Sa mensahe ni DA Mimaropa Regional Executive Director Christopher Banyas, ang unang Kadiwa Center na ito sa rehiyon ay isang mahalagang hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga producer at consumer para sa mas madaling akses sa abot-kayang produkto. Ang Calcedeco ang isa sa pinakamalaking kooperatiba na pinili ng DA ng mga siwa ng Kadiwa Center. Inaasahan naman itong magbubukas din aniya ng Kadiwa Center sa lalawigan ng Occidental Mindoro at Marinduque, kung saan ito nangangasiwa sa mga susunod pa na buwan. Tiniyak ng Calcedeco na murang bilihin ang mabibili ng mga consumers sa pagbubukas ng Kadiwa Center sa Lunes at pasasalamat naman ang hatid nito para sa pamahalaan. Tampok dito sa kauna-unahang Kadiwa Center sa rehiyon ng Mimaropa na matatagpuan sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang unang Kadiwa Center ng Department of Agriculture upang makatulong sa mga consumers na makabili ng murang bilihin at makatulong na rin sa mga kooperatiba na isa sa mga mandato ng DA. Wala sa Philippine Information Agency Mimaropa, isapit para sa Balitang Pambansa. O ito, magandang balita po para sa ating mga motorista. May inaasahan na namang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, tinatayang nasa piso at 40 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos sa diesel, at piso at 50 sentimos naman hanggang piso at 70 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang araw na ikalawang sunod na linggo na may oil price rollback. Kadahilanan po sa mangyayaring rollback, una po, yung pagtaas po ng inventaryo ng commercial crude oil sa United States. Pangalawa po, yung plano ng OPEC plus member countries na magdagdag ng kanilang output by April of this year. At lastly po, yung in-implement ng United States na trade tariffs sa malalaking bansa. Paglalaan ng pondo sa mga proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028, masihigpitan pa ng pamahalaan. Ito'y para masiguro ang tamang pagpondo sa mga prioridad na proyekto ng pamahalaan. May Balitang Pambansa si Denise Osorio ng PTV. Nilagdan ng Department of Budget and Management o DBM at ng National Economic and Development Authority o NEDA nitong March 6 ang naturang Joint Memorandum Circular para sa epektibong pamamahagi ng pondo para sa mga priority programs sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. We emphasize that the institutionalization of the PCD is not merely procedural, but we seek concrete actions to break down silos, ensure efficient budget allocation,
and effectively rationalize overlapping and redundant programs, activities, and projects. By bringing together programs and initiatives from across different government units, we are creating a unified and cohesive plan to address the needs of our people. Base sa JMC, magtatatag ng Program Convergence Budgeting Steering Committee o PCBSC para matiyak ang pagkakatugma sa pagpapatupad ng PCB sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ito ay pamumunuan ng NEDA Secretary at co-chair ng DBM Secretary. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangang higpitan ang pagbabudget para masigurong naaayon ang mga proyekto sa PDP 2023 to 2028. By tightening the links between planning, programming, and budgeting, PCB plays a critical role in ensuring that scarce public resources are effectively allocated towards programs, activities, and projects that align closely with the President's socio-economic agenda and with our national development strategies and goals. Nakabawi na ang turismo ng Pilipinas. Ngayong buwan lang ng Enero, pumalo sa higit 65 billion pesos ang tourism revenues. Mas mataas yan ng 136.1% noong pre-pandemic o January 2019 na halos 47 billion pesos lang. Nanggaling ang earnings sa iba't ibang activities, produkto at serbisyong may kinalaman sa turismo. Ayon sa Department of Tourism, ang pag-recover ng turismo mula pandemic ay magbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Ayon sa DOT, halos 1.2 million ang bumisita sa Pilipinas sa unang 2 buwan ng 2025. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Philippine Air Force ang suporta sa pamilya at naulilang mahal sa buhay ng 2 nasawing piloto sa bumagsak na FA-50 fighter jet kamakailan. Ayon kay PAP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, na-retrieve na nila ang black box o yung flight data recorder mula sa bumagsak na FA-50 habang nagtungo na rin ang kanilang mga investigador sa crash site para sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sa panayam sa Maik-Abi Live, nilinaw ni Castillo na well-trained at dumaan sa wastong pagkasanay ang kanilang mga piloto sa pagpapalipad ng mga FA-50 araw man o gabi. Kasabay ng pagtitiyak na well-maintained din ang mga eroplano nito, partikular na ang kanilang mga fighter jet. Ayon pa kay Castillo, ang paglipad ng bumagsak na FA-50 ay hindi test flight at may opisyal na misyon. Meron tayong mga nakahandang financial assistance for the family. Of course, meron po tayong burial assistance din. At the same time, yung pong continuing assistance natin sa kanilang pamilya, long before nangyari ito, patuloy po yan, sir. We offer also educational assistance for the children. Magandang balita para sa mga kababaihan. May handog na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 bukas, Marso 8 bilang pagdiriwang ng Women's Day. Libreng makakasakay bukas ang mga babaeng pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang LRT2 naman maghahandog pa ng libreng gupit sa mga kababaihan. Ayon kay General Manager Oscar Bongon, ang libreng sakay ay bilang pagkilala at pasasalamat sa mga kababaihan at sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Mamamahagi rin ang pamunuan ng MRT3 ng Special Women's Month tokens sa mga kababaihang pasahero ngayong Biyernes. Mag-hire ang Department of Education o DepEd ng higit 7,000 na mga administrative support staff sa ilalim ng contract of service para sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Layon po nitong mabawasan ang non-teaching task ng mga guro at tutukan na lamang nila ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Kabilang sa mabawasan na gawain ng mga guro ay ang mga paperworks at pang-administrative task. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, may nakalaang pondo para sa sahod ng mga kukuning personnel. Ang sahod naman ay nakabatay sa regional minimum wage at mayroong 12.5% na premium.
Umarangkada naman ngayong araw ang Batang Busog Malusog o BBM program ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation sa Pasig City. Layo ng programa na labanan ng malnutrisyon sa mga pampublikong paaralan at maiparating sa publiko ang mga magagandang balita at impormasyon patungkol sa mga programang ipinatutupad ng pamahalaan. Aabot sa 800 mga mag-aaral ng Oranbo Elementary School ang nabiyayaan ng mga masustansyang pagkain tulad ng oatmeal, milk powder, Nutriban, taho, saging, nilagang itlog at iba pa. Mayroon ring booklet na natanggap ang mga bata mula naman sa kanilang private partner. Present rin sa aktibidad ang PhilHealth para sa mga nais magpamiyembro o di kaya'y makakuha ng kanilang PhilHealth ID. Ayon kay Secretary Larry Gadon, marami pang mga lugar sa bansa ang kanilang bibisitahin sa mga susunod na buwan. Tiniyak ng PhilHealth na patuloy nilang palalawigin at palalakasin ang kanilang mga programa at benepisyo para sa kanilang mga miyembro. Alinsunod yan sa kanilang RISE Mission, 30 months forward, 30 days at a time. Kabilang narito ang pagdaragdag ng iba pang health benefit packages. Samantala, sinimula na rin po ng PhilHealth ang pagproseso ng flexibility claim reimbursement na magbabalik sa unpaid claims mula December 1, 2018 hanggang December 31, 2024 na nagkakahalaga ng mahigit 8 bilyong piso sa higit 1 milyong benepisyaryo. Target din po ng ahensya na mapababa pa sa 20 hanggang 45% ang bayarin ng mga pasyente, kabilang narito ang OPD. Sa tindi naman ng init ngayon at inilalabas na heat index ng Pag-asa, tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang mga pampublikong ospital ngayong panahon ng tag-init, ayon yan sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, hindi umano mawawala ng kuryente ang mga ospital sa kabila ng mainit na panahon at magiging available rin ang mga drinking water station para sa mabilis na access sa inuming tubig. Samantala, pinaalala ng Department of Health o DOH ang mga precautionary measures na dapat gawin ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa DOH, maaaring magdulot ng sakit ang sobrang pagkababad ng katawan sa init, tulad ng heat exhaustion o pagkahapo at heat cramps o pamumulikat. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang ating mga kababayan na huwag nang lumabas sa pagitan ng alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa katinikan ng araw. Actually, meron tayong instructions mula sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na narelay kay Secretary Ted Herbosa. Ang sabi ng Pangulo na gagawin niya ng Secretary, lahat ng mga Department of Health hospitals at saka yung mga tinatawag na bagong urgent care and ambulatory centers, yung mga bukas centers, nakahanda po yan. No? Hindi yan mawawalan ng kuryente kahit nakakarinig tayo ng mga alerts sa power system. Kasi siyempre, magpapakrin yung kuryente ngayon dahil... Oo, lahat yan may generator. Huwag hong mag-alala mga kababayan, may mga sarili-sariling generator yan. At saka yung tubig, yung water sources. Sapat ang supply ng kuryente. Yan ang tiniyak ng Department of Education o Energy matapos na isailalim sa Yellow Alert ang Luzon Grid nitong Miyerkules. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi na Assistant Secretary Mario Marasigan na nakabalik naman agad ang ilang planta na isinailalim sa maintenance repair. Paliwanag pa ni Asik Marasigan, idineklara lamang ang Yellow Alert para makapaghanda ang lahat sa ipatutupad na contingency measures. At dahil malapit na ang panahon ng tag-init, pinalalahanan ng DOE ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Kahapon naman po, sa maghapon, wala po tayong naitala o naideklara na Yellow Alert dahil meron na rin po tayong mga planta na naka-maintain na po. Yung nagkoconduct po ng kanilang maintenance program at yung iba naman po ay nagre-repair. So nakabalik na po sila sa serbisyo kung kaya't nagkaroon po tayo ng halos 500 megawatts na karagdagan. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco.
Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.